yung truck. Oh. Wala nang kotse, truck na lang natira. Yo, what's up? Alright guys, at dito nga tayo sa may bypass na ito. Ito yung bypass na ito, bagong bypass at bagong gawa. Ito nga mga kabiyero, update tayo sa bypass na ito dati. Dati na i-vlog ko na ito pero hindi man ganito ang itsura. So ito ngayon yung bago. At ito nga yung bypass na ito ay patungo ng Manila. Yan. At ito nga yung toll gate ng bypass. Itong padiretsyo na to. So yan guys, ito nga, nagkakape muna kami dito. So yan guys, ito yung bypass ng Balagtas. Ito yung bagong gawa ng bypass. Dati hindi ito yung itong itsura itong bypass na to. So ito yung bagong bypass ngayon. So yan guys, titingnan natin sa tingnan natin ito hanggang toll gate ng Balagtas. At ito nga, mayroon ditong panibagong flyover. Ayan. Dati nung na-vlog ko ito sa inyo, wala pa to gaano flyover, so ngayon meron na. So guys, titingnan natin ngayon ang itsura ng flyover na to patungo sa may toll gate ng Balagtas. Alright, so hey guys, let's go. So hey guys, the time check is 7:35 ng umaga. Ayan, so umalis kami sa may planta mag 6 o'clock pa lang. So ito, nagkape-kape muna kami bago kami dumiretso dito sa bago pumasok ng toll gate. At dito nga yung southbound sa may NLEX. So yun guys, ito yung aking ibabahagi sa inyo. Heto mga bero, ang bayan ng Bulacan. At walang iba siyempre dito sa Balagtas. At ito nga mga bero, aming dinadaanan ang bypass dito sa may Balagtas. At ito nga mga bero, ang Bulacan nakilala sa Balagtasan. Ito mga bero, ang daan na to dati-rati ay damuhan. Pero ngayon ay tingnan nyo at napakalinis at napakalawak pa. At ito nga ay malaking pinagbago sa dating daan na ito sa may Balagtas. At ito nga ang bypass nito na patungo dito sa may NLEX at patungo siyempre dito sa Manila. At ito mga bero ay napakalaking pinagbago dahil nga ito ay makita nyo. At ito nga ay meron pang mga solar na nakakabit dito. At dito sa kanang bahagi ay hindi pa gaanong ginagawa at hindi pa tapos. At dito nga sa may kalayong bahagi na patungo ng Kabanatuan ay salubungan pa rin na patungo dito sa Manila. So yan guys, dito nga kagabi pa kami sa aming biyahe. So dahil umalis kami ng garahe namin is 5 o'clock na ng hapon. So ito, anong oras na ngayon? 7:35 na ng umaga. Yan, so bali second trip yung aming biyahe ngayon. So hindi ko pa na-vlog itong pumunta namin dito sa ngayon sa may Cavite. Punta kaming Cavite. So ito nga, at nadaanan ko itong bypass ng Balagtas. At ito nga, nakita ko yung itsura ng bypass ng Balagtas. Malaking pinagbago, hindi tulad dati na na-vlog ko sa inyo na medyo may medyo madamo pa.
marami pang mga punong kahoy, pero ito ngayon at kita nyo man at malaki pinagbago ng bypass na ito ng Balagtas. Ayan, so ito nga yung aming mga gawain sa araw-araw. Ayan, ito nga yung kasama ko. Ayan, so bali dalawa kami yung driver sa sakin na to, nagpapalitan kami dahil nga yung biyahe namin lalo pag malayong biyahe namin sa mga probinsya tulad ng Tuguegarao, ayan, tulad ng Mindoro, ayan. So hindi pare may makabiyahe Mindoro, hindi pa binibigay sa amin yung schedule Mindoro. So ayan, so hanggang vlog na lang muna. I-request namin kay Sir alam na yan. Namin hindi pangalan. Baka sakaling bigyan kami biyahe ng Mindoro. Ayan. So yun guys, yung i-vlog ko naman sa inyo, hindi man ako na bali umuwi lang ako sa Clinton pero balik ganda ako. Ayan. So ito nga yung biyahe namin sa araw-araw. Ayan. So magkataka kayo guys, ngayon nakaputi ako. Pero, kaya ako naputi ngayon dahil nga yung aking uniform wala na. Puro tubal na dahil nga wala kaming pahinga. Ayan. Biyahe kami yung biyahe. So siyempre harap na yung biyahe. Pero siyempre kaya mabayad yun. Hindi pwede yung biyahe ng biyahe, walang bayad, diba? Bata ngayon, pira-pira na, labanan. Kaya nga tayo nagpapakasakali sa mga vlog eh. Yan. So yan guys, ito nga yung aking parabawang episode muna. Ayan. So ito yung muna aking bahagi sa inyo. Di pa tayo gaano na, pahisya na kayo dahil hindi ako gaano nakapag-vlog dahil busy. Yan, wala kang pahinga ng biyahe. Pahinga lang kami pag linggo. Pagdating naman linggo, nag-check up kami ng sakyan. Ayan. Natin namin yung sira ng sakyan. Ayan. Kami na rin yung gagawa ng sakyan. Kaming dalawa. Dahil nga kami yung may hawak ng sakyan na to. Nagpapalitan kaming dalawa pag malayong biyahe. Ayan. So ito, wala rin pahinga kasi nga pag araw ng linggo, nag-ayos kami ng sakyan namin. Ayan. Inabutan na kami ng umaga dahil mga kabiyero, kami ay kagabi pa na umalis ng garahe patungo dito sa Gentek na aming pinanggalingan. At itong mga kabiyero, ang daan na to ay Balagtas ng bypass na patungo ng toll gate ditong Balagtas. At dati-rati mga kabiyero ay madamo ang daan na to at makitid pa. At itong mga kasalubong namin ng sakyan ay patungo ng Kabanatuan dito sa Nueva Ecija. At siyempre kami ay patungo ng Manila. Dahil kami tutungo dito sa may Bikutan. Kaya siyempre dito kami mapapadaan. At ang aking nasilayan, ang dikit-dikit na ilaw nitong solar. Sigurado pagsapit ng gabi ay maliwanag. At itong abero sa kabilang bahagi ay di pa dinadaanan dahil hindi pa ito tapos at medyo madamo ang daan. At itong abero, ang Royal Cargo na malaking kumpanya ay aking nasilayan at nadaanan. Sigurado pati sila ay maalwan ang daan. At ito mga kabero, ang daan na to na aking nadaanan ay putol pa at hindi pa tapos. Sigurado kulang sa budget ang daan na ito. At ito mga kabero, ay patuloy ako sa aking paglalakbay. At siyempre ay ito ay tuloy-tuloy ang mga solar na nakatayo dito. At sigurado maliwanag ang daan pagsapit ng gabi. Halos karamihan aking nasalubungan itong naglalakihan na sasakyan. At ito mga kabero ay talagang hindi mapigilan ang daan na to maging ang solar na nakatayo dito. At sigurado malaki ang budget na naubos nito sa gobyerno. Dalawa kaming driver, kaya ako muna ang magmamaniho dahil nga mga kabero may kalayuan ang aming binabiyahe. Kaya't kailangan dalawa ang driver nito. At ito nga mga kabero ay nagpapalitan kami upang hindi antukin sa aming pagmamaniho. At ito nga ay talagang tuloy-tuloy ang mga solar na ito na aking nakita. At hindi talaga mapigilan. Sigurado pagsapit ng gabi ay napakaliwanag at parang Pasko na. Nakapagtakandaan ni isang butas ay wala man lang. At nung aking nasilayan ay napakalinis at napakalawak ng daan na dati-rati ay dinadaanan ng dump truck
at puno, overloaded pa. Kaya ito ngayon ay napakaayos na. Habang ako nagmamaneho, mga kabiyero, aking nadaanan ang daan na to na hindi pa pala tapos ang kanang bahagi nito. At ito nga mga kabiyero ay naglalaguan pa ang mga damo. At akala ko ba ay tapos na, subalit hindi pa pala. At ito ang ilan ay mayroong mga solar pa rin na nakakabit dito. At aking nasilayan na mayroong island sa gitna. At sigurado ito ay harang dahil nga ang daan na ito ay two-way na patungo ng Kabanatuan at ng Kamaynilaan. At mga bero, biglang humintwagal ang daan na ito na aking nadaanan. At ang sakay na ito na aking sinusundan ay may kabagalan. Bakit nga ba? Ano ang dahilan kung bakit bumagal ang mga sakyan? Ay siya nga pala, kaya ng madaling araw ay mayroon kaming nadaanan na mga sakyan na nagbabanggaan. At ito nga, ang sakyan na ito nakaramay sa mga kotse na nadurog dito. At ito nga ay wala na at nag-iisa siyang naiwan dito. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ito ay nagbanggaan? Madaling araw pa lang kami ay napadaan dito at siyempre aming nadaanan itong mga sakyan na nabanggaan. At ito nga ay tatlo at ang dalawang kotse ay wala na, kaya na ay durog siya. At ito sa kanang bahagi patungo ng Pulilan, maging dito sa may Kalumpit, Bulacan. Dahil gabi ang aming rota, kaya ito kami ay inumaga na. At ito ang mga sakyan ay maaga pa lang ay nagkakabuhol-buhol na dahil sa traffic at aksidente nangyari dito kanina. At mga bero, kami patuloy sa aming biyahe. At siyempre madaanan namin pa rin itong bypass ng Balagtas dito sa may Bulacan. At di mapigilan itong mga solar na ito na aming nasilayan habang kami naglalakbay dito sa daan. Sa unang vlog ko rito ay malaking views ang aking natamo at dahil nga sa inyo mga kabiyero at maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo ay hindi lalaki ang views sa unang vlog na ginawa ko dito. At mga kabiyero ay patuloy pa rin ako sa aking biyahe at aking nadaanan itong mga solar na dikit-dikit at sigurado malaking budget ang naubos ito. Hindi pa rin pala tapos ang daan na ito, kaya ang ilang mga sakyan dito ay kasalubong ko. At mga bero, ang truck na ito ay mukhang nabalaw pa at nagbaon ang gulong ito sa malambot na lupa na dinaanan niya. At mga bero ay dito muna kami pangsamantala at dahil nga kami ay magkakape muna at hindi pa nga kami mag-almusal dahil maaga pa. At mga kabero, ang mga truck na ito, dito sila huminto upang magkakape at mag-almusal bago sila bumiyahe at pumasok dito sa may NLEX na patungo na Manila, maging ang Baguio at Tarlac. At ito nga mga kabero, ay minto muna kami upang kami ay magkape dahil nga ito, ako'y inaantok na. At ito mga kabero, ang sakyan na ito na roadway, shout out roadways, ayan. At ito mga kabero, ang aming nakasabay dito sa planta na aming pinupuntahan. Siya nga pala mga kabero, shout out dito sa Malalawigan ng Bulacan at dito nga sa may Balagtas sa bypass na aming dinadaanan. At syempre sa ating mga kapwa driver, mag-ingat sa pagmaniho. At syempre, anumang uri ng sakyan ang minamaniho mo ay mag-ingat sa pagmamaniho. Ito mga mayero ay maya-maya lang kami aalis na at kami papasok na dito sa may southbound na NLEX na patungo na Manila. At dahil nga kami tutungo dito sa Bikutan at kami dadaan sa Mindanao at sa C5 maging ang Katipunan. Napakalaki ng pinagbago sa daan na to. Dati-rati ay walang flyover, akong nadaanan at masilayan. Ito mga pero ay sarado pa pala ang flyover na ito at hindi pa madaanan na nagmula sa Manila maging patungo ng Cabanatuan at Nueva Ecija. Ito ang bypass ng Balagtas na ang nadaanan at ito mga pero ay panurin nyo dahil ito ay update ko dahil dati-rati ay hindi ganito ang daan na ito. At ito mga pero napakahaba pala ng flyover na ito na ginawa at nakatayo dito at ito nga madadaanan patungo
dito sa tollgate ng Balagtas na patungo ng NLEX, patungo ng Manila, at syempre, patungo rin ng Tarlac, maging ang Baguio. At saka ang bahagi ito mga bero ay patungo ng Ginto. At dito man sa kalang bahagi ay patungo ng Balagtas, dito sa proper nito. Napakataas ng flyover na nakatayo dito. Sigurado ay magustuhan ng mga biyahero dahil nga bago pa lang ang flyover na ito na patungo ng Cabanatuan, maging sa Nueva Ecija at San Miguel dito sa Bulacan at siyempre sa San Rafael. At mga bero, ang daan na to ay patungo dito sa may tollgate na aking papasukin. At ito nga ay sa NLEX na patungo ng Manila. At mga bero, aking hintuan muna upang masilayan ang bagong flyover na nakatayo na ito. Hindi ako makutinto, kaya heto aking hinintuan ang bagong flyover dito sa Bulacan. At dito nga sa may bypass nitong Balagtas na aking nadaanan. At mga bero ay napakalinis at napakataas pala ng flyover na ito. At ito ay patungo dito sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan, maging San Rafael, dito sa may Bulacan at San Miguel. Ito mga bero, ang lawak pala ng flyover na ito. Subalit ang flyover na ito ay hindi pa pwedeng gamitin dahil hindi pa pala tapos ang daan na ito. At ito mga bero, tayo ay papasok dito sa may NLEX. At ito nga ay gamitin ko itong RFID na may laman. At ito nga mga bero ay hindi angat ang iro nito kapag walang laman ang iyong RFID. Kaya ito karamihan dito ay sakas, dumadaan at dito sa kanan. Ito mga bero, kami nga ay nakapasok na dito sa NLEX na patungo na Manila. At dito sa kaliwang bahagi mga bero, itong patungo ng norte. At dito pala ay mayroong kurbada ako madadaanan. At yung mga bero, kapag ay tutungo ng Tarlac, maging ang Baguio at San Fernando, Mexico at Clark ay mayroon dito. At ito nga ang sign na ito sa kanang bahagi. Ito mga bero, dito ako sa may tulay dadaan dahil nga ako tutungo ng Manila. At upang aking masilayan, ito mga sakin dito sa NLEX na patungo ng South, maging dito sa may Bukawi Tollgate na aking lalabasan. Ito mga bero, at maraming salamat sa inyo dahil sa inyong suporta at dumarami aking views, maging ang subscriber ko. Ito mga bero, at aking nasilayan ang mga sakin dito at sa kaliwang bahagi siyempre ay patungo ng norte. At aking nadaanan itong kurbadang daan at mukhang nakatakot pagmasdan. At ito mga bero, ako'y daan-daan na magmaniho dahil ang daan na to ay medyo kurbada at delikado. At ito nga ay napakayos din pala ng daan dito. Dahil mga bero, aking yung nasilayan itong expressway na to. At siyempre, itong NLEX na aking dadaanan at patungo ng Bulacan dito sa may Bukawi Tollgate na aking lalabasan. Ito ang bero ay kailangan dahan-dahan sa pagtawid maging dito sa kalimbagi dahil ang mga sakan dito ay paspasan. Dito sa NLEX kailangan alerto ang mga mata mo dahil nga dito mga sakyan ay paspasan kung magmaniho. Ito mga bero, dito sa gitna ay ang truck na ito ay linya at sa kalimbagi naman siyempre itong fast light. Aking ang pinasok itong loob ng NLEX na patungo dito sa may tollgate ng Bukawi, Bulacan. At yung mga bero, upang makarating kami maaga sa aming pumuntahan dito sa Bikutan. At yung mga bero, ang mga sakyan na to na naglabasan ay nagbula dito sa may Tabang, Malolos, maging Ginto, Bulacan. Maging dito sa may norte, aking nasilayan ang ilang mga sakyan. So yun guys, hanggang dito muna. At ito nga, dito na kami sa expressway oh. Yan. Nakita naman, ang bilis naman sa akin, no? So, yung nakita yung sa kabilang side, yung patungo ng northbound. Dahil nga itong uwi namin, guys, southbound. Yan, northbound yun, yung sa kabilang side. So, ito yung southbound. Yan. At kami lalabas nga namin Mindanao. So, saan pa tayo punta yan? Diba pa rin, ano tayo? Ito, Cavite tayo. Bakol mo tayo sa tayo daan. Sa Palabaan exit tayo pag diba magano tayo hindi na natin kapon
Hindi man. Hindi. Magsukat exit na tayo, no? Oo, sukat. Hindi, Peter Levy. Oo, hindi na natin kapos. Ano, bigutan. Bigutan, oo nga. So guys, and unang punta namin ngayon guys, itong Pure Gold. Ayan, so dahil ngayon yung biyahe namin, nadagdagan ng biyahe namin. So ito nga, nasamahan ng Pure Gold. Ayan. At bago kami makapunta sa mga depo, sa mga depo na distributor ng biyahe. Ayan, hindi ko na pabanggitin yung pangalan ng produkto. So mayroon na. Ayan. So ito nga guys, at exit kami ng Bikutan at punta kami ng Pure Gold. Ayan, sa may Casmero kami tutungo. Ayan, so siguro malaman nyo rin yan kapag na-vlog ko na. Ayan, so yun guys, at yung kapwa ko driver dyan, ingat kayo sa inyong biyahe. Ayan, at ito nga, ibahay ko sa inyo yung mga daan na patungan namin. So yun guys, hanggang dito lang. Bye bye. Ito mga kabero, aking nasilayan. Itong tollgate dito sa may Bukawi, Bulacan ay napakalawak pala. At ito nga, ay kitang-kita mo ang kalawakan nito. At ito mga kabero, aking gagamitin siyempre itong RFID. At dahil itong aming sakyan ay nakaregister dito. At kapag walang load, ay hindi angat ang error nito. At tulad nga ng truck ito, sa kaliwang bagi ko, mukha yata walang load ang kailangan RFID at card nito. Ito mga pero, at mabilisan nga umangat itong error nito dahil siyempre maraming load itong RFID na hawak ko. At ito nga ang kalawakan ng tollgate na ito dito sa may Bukawi at malapit nga ito dito sa may Philippine Arena na aming madadaan. At bago magtapos ang bidyong ito mga bero, ay huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito. At mga bero, sa kanang bagay na ito ay papasok dito sa Philippine Arena kung sakaling ikaw ay pupunta. Dito sa Philippine Arena, karamihan dito at kalimitan na ginaganap ang mga event, maging ang PBA dito. At ito mga bero, at malapit ng masilayan ang arenang ito at napakalawak at napakalaki nito. At heto nga mga kabero, sa kaliwang bahay ko ay kitang-kita mo naman na napakalaki na Philippine Arena na to. Maging ang anibersaryo ay ginaganap dito ang Iglesia ni Cristo. At mga kabero, hanggang dito lang at maraming salamat sa inyo. At ako'y magpapaalam na. Bye-bye. I love you. Bye.